Ate, bakit mo pa ba ako sinama dito? Kasi nga may imimit akong investor, mayaman yon. So, dapat ayusin mo yung mga galawan mo, ha? Yung parang pang-squatter ka na naman. Ah, tamang-tama. Gusto ko rin ipakilala na rin sa'yo yung boyfriend ko. Oh, Eden! Kanina pa kayo? Hindi naman. Siya nga pala, te. Ito yung boyfriend ko, si Renz. Hello po, magandang araw. Ano maganda sa araw ko kung ikaw makikita ko? Ano ka ba naman, Eden? Sa dami ng tao dito sa mundo, ganyan jowa pa talaga ipapakilala mo? Nagkakaubusan naman na lalaki, ha? At hindi ka kumuha ng matinong lalaki? Tsura pa lang niya mga rugby boy yan, eh. Ate, teka lang. Matino naman siya eh. Pati yung trabaho niya. Okay naman. Wala namang problema dun, di ba? Hoy, nag-iisip ka ba? Ako, nag-i-invest, nakikipag-meet ako sa mga mayayaman. Tapos, anong ipapakilala mo sa akin yan? Waiter lang? Anong kayang ibuhay sa'yo yan? Mukhang wala kang kaya ipakain sa'yo yan, eh. Anong ipapakain sa'yo yan? Totong? Ate, wala naman yung problema nga, di ba? Kasi kung kami man magkatuluyan, magsisikap naman kami dalawa, hindi naman yung hadlang. Ano hindi hadlang? Hoy, perang pinag-uusapan dito. Sana ginamit mo yung utak mo, hindi yung ganyan na nga. Ano ka ba naman? Tingnan mo ang itsura niyan. Mukhang hindi nga kaya maligo niyan araw-araw kasi walang pambiling shampoo, sabon eh. Tapos ngayon parang proud na proud ka pa ipakilala sa akin yan. Hoy, anong tinapos mo sa buhay? Nakapag-elementary ka ba? Ma'am, marangal naman po yung pagiging waiter. Tsaka araw-araw po ako naliligo kasi kailangan po yun sa trabaho ko. O, tingnan mo, Bobo, ang tinatanong ko kung nakapag-aral ka. Humalamang di ka nakapag-aral, kaya ganyan ang trabaho mo. Alam mo, kung nag-aaral ka talaga o nakapag-aral ka, dapat maganda yung trabaho mo, katulad ko. Ha? Mayayaman ang minimit. Hindi eh. Malamang walang laman yung utak mo. Baka hanggang grade 1 nang tinapos mo eh. Ate, pwede ba? Tama na yung pangungumpara. Hindi yun maganda. Yung nangungumpara ka na lang lagi. Malay mo naman, di ba? Isang araw, hindi na ganyan yung trabaho niya. Sige. Pasensya na po ate sa nangyari. Kung gusto niyo po, kukunin ko na lang din yung order niyo, Eden. Yung pa rin ba yung lagi mong ino-order? Oo, sige. Sa kanya, yung bestseller na lang po namin ibibigay ko para matikman niyo. Hindi na, nawalan na ako ng appetite. Pwede mo umalis ka na lang sa harapan ko? Alis! Alis! Ano ka ba naman, Eden? Kung may papakilala ka naman, sana naman yung ka-level natin. Wala pa hanggang kuko natin yan eh. Ate, hindi mo pa naman nakikilala yung tao, di ba? Konting respeto naman. Hindi porket maganda yung trabaho mo, ganyan ka na umasta, ganyan ka na manalita sa ibang kapwa. Sige kuya, maraming salamat. Inaantay ko na lang din yung deliver nung baboy ngayon. Andito na nga din ako nakaabang eh. Papunta na rin daw po. Okay, sige. Okay po. Maraming Hoy, salamat po, sige. marap ka nga sa akin. May kailangan sila, ma'am? Oo, kailangan ko layuan mo yung kapatid ko, si Eden. Si Eden? Bakit naman po? May problema po ba? Malamang, tinan mo nga yung itsura mo, tinan mo yung pananamit mo. Magkano ba kailangan mo para layuan siya? 50 pesos? Ha? Sige, gagawin ko na 60 pesos para lalayuan mo siya. Ma'am, wala naman pong halaga yung pagmamahal ko kay Eden eh. Tsaka, mahal ko po yung kapatid niyo. Walang halaga. Alam mo narinig ko na yung mga walang halaga eh. Pero at the end of the day, mananaig pa din yung pagiging mukha mong pera. Kasi nga, mukha ka naman talaga mahirap. Ha? Kaya nga, ganito lang ang trabaho mo eh. Diba? Aminin mo. May problema po ba kayo sa mga waiter? Kasi marangal naman po yung mga trabaho namin eh. O sige, sabihin nating marangal. Pero, nakakahiya kayo. Ha? Kasi nga, wala kang pinag-aralan eh. Ano bang ginawa sa'yo ng magulang mo at hindi ka nila napag-aral? At ganyan lang ang kinaya mo sa buhay. Ma'am, maganda naman po yung intention ko sa kapatid niyo. Mahal ko po siya. Tsaka, gagawin ko po lahat para sa kanya. Huwag niyo naman pong gawin sa akin to na gusto mong layuan ko siya. Alam mo, hindi ako naniniwala sa'yo eh. Alam mo, binabalaan kita ha. Tigilan mo yung kapatid ko. Tigilan mo si Eden. O ate, saan ka galing? Wala, nag-toilet lang. Tagal-tagal naman ng investor na yun. Baka parating na yun. Konting pasensya naman. Kaya nga eh. Tagal. Oh, yan na pala. Ay, good morning. Hello po. Hi, ma'am. Di ba mo nagkausap na tayo sa phone? Di ba nasabi ko naman sa'yo yung mga proposal ko? So, ito na po, di ba? Sige nga. Patingin nga. Naku, ma'am, huwag kayong mag-alala. Ang ganda lahat niyan. Wala kayong pagsisisihan once na nag-invest na kayo dito. Ang ganda nga ng proposal mo. Magkano ba mag-invest dito sa inyo? Ano ka ba, ma'am? Maliit lang. 5 million lang. Kayang-kaya mo Ma'am, yan. ito na po yung sa water niyo. Thank you. Salamat. Teka lang. Bakit ba nakiki-interrupt ka? Alam mo, nag-uusap kami eh. Palibasa bobo ka, wala kang pinag-aralan, kaya ganyan, wala kang alam. Hindi mo alam yung mga basic na
na respeto, ha? Ate, tama na. Ginagampanan niya lang yung trabaho niya. Alam mo, kulang ka sa ligo eh. Dapat sa'yo, ayan. Ha? Alam mo ka mo, alam mo naman may kausap ako, di ba? Dapat alam mo na kailan ka papasok. Pag dapat kasi ganyan may nag-uusap, lalo mayaman yung mga nasa harapan mo, dapat alam mo hindi ka umi-eksena. Eh, tinan mo, palibasa bastos ka eh. Ate, ano ba? Pinahiya mo na nga kanina si Renz. Ngayon na naman, sa ibang tao. Tama na nga yan. Aba, dapat lang. Eh, kung ako nga, isang drum pa dapat ihahagis ko dyan na tubig eh. Alam mo, nakakahiya ka. Eh, ma'am, pasensya na po. Ay, alam mo kasi kanina po pa talaga yan eh. Nakakainis yan eh. Ano ate, tama na. Hindi ko na kaya yung ugali mo, ah. Boyfriend ko yan, hindi mo man lang respetuhin. Katulad ng pagrespeto mo sa akin bilang kapatid. Renz, tara na nga. Ba dapat lang magsama kayo? Umalis ka na sa harapan ko? Miss Kat, mukhang bad mood ka na rin lang. Pwede bang bukas na natin ituloy yung pag-uusap? Punta ka na lang sa office. Eh, paano naman yung effort ko na pumunta dito? Eh, ngayon na natin pag-usapan. Hindi pa rin naman ako makakapag-decide kasi may business partner ako. Papupuntahin ko na rin siya sa office bukas para magkita-kita tayo at alam ko, matutuwa ka pagka nagkita kayo. Paano? Una na ako naman? sa'yo, ha? Ano ba naman yan? Hi, Ma'am Gina. Magandang umaga po. Bali, sinama ko na yung kapatid ko, si Eden. Hello, Eden. Siya kasi yung magiging manager ng restaurant na pinopropose ko sa inyo. Nakita nyo naman lahat, di ba, ng Oo. proposal? Maganda naman ako sa proposal mo. Maganda yung location. At saka, mukhang mabilis ang ROI nito. Pero, pwede bang antayin natin yung aking magiging business partner? Sure, ma'am, kaya namin mag-wait. Tsaka, sure naman ako na magugustuhan yan. Walang magiging problema dyan. Sa tingin ko naman, wala naman magiging problema. Hoy, Mukhang ang walang magiging problema yan, ma. teka. Bakit nandito ka? Tsaka, sinusundan mo ba yung kapatid ko? Di ba sinabi ko na sa'yo, layuan mo yung kapatid ko dahil hindi kayo bagay. Ate, tama na nga. Hanggang dito ba naman? E paano lang kung umatras yung investor mo nang dahil sa ugali mo? Eh, paano ba naman? Hanggang dito ba naman? Sumunod ka pa talagang pangit ka. Hoy, alam mo naman siguro na waiter ka lang. Wala ka karapatan pumasok sa mga ganitong klaseng kumpanya. Kaya pwede ba umalis ka na lang bago mo sirain yung mood ni Ma'am Gina? Wait lang, Miss Kat, ha? Kaya hindi ko tinapos tong meeting natin kahapon. Mas gusto kong dito sa opisina ko mangyari yung presentableng pagkakakilala nyo, no? Si Renz ay anak ko. Siya yung business partner ko na mag-i-invest sana sa'yo. Siya yung boyfriend mo, di ba? Oo, pero hindi ko rin alam na siya yung may-ari. Mayaman ka naman pala eh. Ba't kasi hindi mo pa sinabi agad? Dinitin mo. Ang dami ko pa tuloy nasabi sa'yo. Eh, sana kung sinabing mayaman ka, sana ginandaan ko yung trato ko sa'yo. Oo nga, Renz. Bakit tinago mo rin sa akin na hindi ka pala totoong waiter? Eden, sorry kung tinago ko sa'yo na ano yung totoong estado ng buhay namin. Ayoko kasi makilala mo ako bilang isang mayaman, may-ari ng restaurant. Gusto ko parang simpleng tao lang, simpleng buhay. Pero dahil sa ganong paraan, nakita ko na kaya mo akong mahalin kahit sa ganong level pa lang ng buhay. Pero yung ate mo, grabe ka mangarap. Mangarap ka na may inaapakang tao. Bakit? Yung respeto mo, depende lang ba yan sa estado, sa trabaho ng tao? Lahat dapat nire-respeto. Eh, hindi naman sa nakadepende. Pero iniisip ko lang din naman yung kapatid ko eh. Akala ko kasi wala kang kapasidad. Yun lang naman yun. Hindi. Binuhusan mo ko ng tubig eh. Tapos tinawag mo ko kung laitin mo ko dahil wala akong pinag-aralan. Na waiter lang ako. Sinabi niya yan sa'yo? Nakita ko nga kahapon nung bastusin ka niya sa sarili mong resto. Pero alam mo, yung anak ko, graduate yan sa Harvard University, ha? Cum laude yan. Kaya hindi mo siya dapat basta ganunin. Ganyan ko lang siya pinalaki, ha? Na ganun siya ka-humble. Pero, itong proposal na sinasabi mo, hindi ako ang makakapag-desisyon nito. Siguro, yung anak ko na. Ma, nakapag-desisyon na rin naman ako bago mo pa yan ipresenta sa akin. Tinatanggap ko yung proposal. Talaga ba? Thank you so much, ha? Tinatanggap ko yung proposal na maging business partner si Eden. Teka! Si Eden. Bakit ako? Ate ko yung nagbigay sa inyo ng proposal. Eden, mahal kita. At saka nakita ko yung ugali mo, at saka yung kapasidad mo. Eden, matalino ka. Kailangan mo lang maniwala sa sarili mo. Kaya huwag ka mag-alala. Magiging maginhawa yung buhay natin. Tsaka yung mga kailangan mong malaman, ituturo ko sa'yo lahat yun.
Sige, kung yan yung decision mo. Pero pasensya ka na ate ha. Hindi to sabotahe. Sadyang nangyari to dahil sa ugali mo. Eh, teka lang. Ma'am Gina, Eden, paano naman ako? Wala akong trabaho. Hindi pwedeng mangyari to. Eden, hayaan mo na ako na magpaliwanag sa ate mo na maging okay yung buhay natin, pero ikaw wala kang trabaho. Kung gusto mo, kukunin pa rin namin ikaw. Ano Gusto mo ba maging naman? manager? Pero hindi muna. Kailangan mo mag-umpisa sa baba. Kung paano laitin yung mga waiter na tulad ko, kailangan mo maging waiter para maranasan mo kung paano maging humble at rumispeto sa ibang tao. Ayoko na maging waiter. Eh, sorry na. Eh di wala kang trabaho. Ganun lang Eden, yun. kausapin mo yung boyfriend mo. Ate, wala akong magagawa. Decision yan ng boyfriend ko. Isa pa, kailangan mo matuto. Tama naman siya eh. Kailangan ka magsimula sa baba. Tabi nga dyan. Ma, pasensya ka na sa mga nangyari Si Eden nga pala, girlfriend ko. Paano Eden? Congratulations sa business partnership at saka welcome to the family na din. Congratulations. Salamat po, Ma'am Gina. Ma, sige na, madami pa kami kailangan asikasuhin ni Eden. Sige anak. Happy anniversary. Mahal, bakit naman dito pa tayo sa restaurant natin? Pwede naman tayong pumunta sa ibang hotel o restaurant. Bakit naman hindi? Gusto ko dito kasi proud ako. Proud ako sa ano man yung napundar mo. Tsaka proud din ako sa'yo kasi tignan mo, simula nung naging partner tayo, hindi lang maging boyfriend-girlfriend, partner dito sa business. Lahat, ang dami naging magagandang mangyari. Siyempre, ikaw naman yung tumulong sa akin, di ba? Paano palaguin to? Halika na, kumain na tayo. Ayun na pala si ate mo eh. Oh. Kat, Oh, kailan mo ba ako gagawing manager? Eh, ayoko na maging waitress eh. nakita mo na. Kala ko, babatiin mo kami kasi anniversary namin. Mag-o-order na sana kami. Kaso, ganyan agad yung bungad mo sa akin, Kat. O di sige, happy anniversary. Pero sana last nyo na. Eh, ayoko na nga maging ganito lang. Baka pwede mo naman ako itaas, pati yung sahod ko, taas mo na. Ate, yun na nga. Kasi hindi ka pa nagbabago. Hanggang ngayon, ganyan pa rin ugali mo. Kaya, hindi ka maangat-angat sa posisyon. Tapos yung iba pang customer dito, tinatrato mo na parang basura. Anong gusto mong gawin ko? Halikan ko yung mga paa nila? Ha? Ganun ba? Hindi yun yung ibig sabihin ni Eden, Kat. Ang ibig niya sabihin, ngumiti ka, maging masaya ka naman. Mag-serve ka ng maayos sa mga customer. Alam mo ba, ikaw, ang daming customer na nagre-reklamo, ayaw nang bumalik. Alam mo bang epekto nun? Bumababa yung sales. Pero ito, magaling tong kapatid mo. Inaayos niya lahat ng mga kamalian na ginagawa mo. Buti nakikipag-usap sa kanya ng maayos yung mga customers. O, ganito na lang. Gusto mo baguhin ko na yung position mo, di ba? Siyempre naman, gagawin mo na ako manager? Eh, excited na ako. Sige, gagawin na kitang dishwasher. Dishwasher? Waiter, magiging dishwasher? Oo, para hindi mo na nakikita yung mga customer, para nakikita mo na lang mga plato, kutsara, tinidor, plato, baso. Yun na muna ikaw, Kat. Okay ka lang ba? Ayoko. Alam mo, wag na lang. Dishwasher. Ewan ko Tayo ba sa mo atin. gawa.